mahina. Oras sa Apo Bishop Emmy Dakuykoy, alas 8:11. Programang nakikinig, programang inaalam ang masasabi mo, programang magbibigay ng tama at totoo. Para tama ang alam mo, tara, usap tayo para malaman ang Damdaming Bayan. Live sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Digital. DZRH Damdaming Bayan. Kasama sina Lakay Deo Macalma at Sister L. Elaine Apit. DZRH Damdaming Bayan. Lahat sila raring na tumakbo si PRD, Senator, yung kuya ko, si Paulo Duterte, yung congressman ngayon, Senator, si Sebastian Duterte, at Loan Duterte next year. Confirmed yan. Ang ingon sa ko ang mamang akong manghod ko no, dagan o presidente. Hindi bawal mangarap ang mahirap, basta't maaabot ito sa malinis na paraan. Ayong buntag, Senator Rodrigo Roa Duterte, Dong! Abay, kumusta, Dong? Ayan, gising na po ba kayo? O maimbing pa ang tulog niyo sa apat na sulok sa ilalim na inyong moskitero, ha? Ayan po, mahabigan, ha? Ang sabi ni Vice President Inday kahapon na ay tatakbo sa pagkasenador ang dating Pangulong Digong, abay si Congressman Pulong, ha? Kuyang, ha? At ganoon din si Mayor Baste. Ayan, sila ay tatakbong senador sa darating na 2025 midterm elections. Well, siguro po sa tatlo mahabigan ni panalo na. Ayan, in fairness dito kay dating Pangulong Digong mahabigan kung siya ang tatakbong senador, itaga mo sa bato yan, Senator Bato de la Rosa, ha? Panalo ang dating Pangulong Digong, ha? Sa kabila ng mga upak sa kanya na involved sa extrajudicial killings, sa kasikatan pa rin ng dating presidente, kung senador nila ang kanyang tatakbuhan, abay sigurado yan, panalo yan. Ang gawin mo lang, Dong, ha? Abay, dahil alam namin na medyo may edad ka na, mahina na, Dong, ha? Ang gawin mo lang, Dong, huwag ka na mangampanya nationwide. Ang gawin mo lang, magpa-interview ka lang, sir, dito sa DZRH, ha? Pagkatapos kumuha ka ng political advertisement, ha? Na maririnig mula Batanes hanggang Tawi-Tawi, abay, panalo na ang Senator Digong Duterte. The order is dead or alive. Dong, chill lang, Dong, ha? The order is dead or alive. Chill lang, Dong, Mr. President, Mr. Senator, dahil ang iyong best friend, Senator Laila de Lima, abay reresbahan ka na raw, ha? Ayan, kasama na ang iyong Brad, ha? Ang dating Justice Secretary Vitaliano Aguirre, abay reresbahan kayo ni Senator Laila de Lima at kailangan daw makulong din kayo, ha? Kaya tuloy dyan sa Kamara, abay ipapatawag daw ang dating Pangulong Digong at Senator Bato de la Rosa para maimbestigahan sa issue ng extrajudicial killings. Aba, mukhang magkakaroon nga ng face-off, Mr. Senator Dong, ha? Diyan sa Kamara ni Senator Laila de Lima, pagka ito ay isinagawa ang pagdinig sa Kamara. And if De Lima does not shut her mouth, I will kill her. With love. Kung pumayag siya, I don't know. Chill lang, Dong, ha? That is a freedom of expression. Damdaming Bayan. At hindi lang yung magkakapatid, mag-aama ang tatakbong senador, mga brethren, mga ating mga kuyang. Abay, sabi na ating bubit, ating Vice President Inday Sara Duterte Carpio, abay, tatakbo rin
tatakbo rin ang second gentleman, ha? Second gentleman, Attorney Mansa Carpio. Ang dating boyfriend ni Vice President Inday. Abay, tatakbo rin ito sa 2025, mga kuyang, ha? Mga ateng, ha? Abay, di ko na alam kung ano ang chance niya nga manalo, most merciful Dr. Pacifico Boy Anyag, ha? Abay, kuyang General Sunny Rason, kung siguro, kung siya ay mabunot, abay, may chance ang manalo ang second gentleman, Attorney Mansa Carpio. Damdamin Bayan. Andiyan ba yung Senator Secretary Vitaliano Aguirre, ha? Ay bang sumagot malo, ha? Pero ang sabi po ng Senator Bato de la Rosa, abay hindi ra po siya harap sa Kamara. Speaker Ferdinand Martin Romualdez. Sino ba ang nagsusulong na imbestigan ang dating Pangulong Digong at Bato dyan sa Kamara? Humingi na raw siya ng advice kahapon. Itong si Senator Bato kay Senate President Cheese Di Butler Escudero. Abay, huwag kang pumunta. Huwag kang pumunta. Ayan, sa investigasyon ng Kamara, ha? Abay, o nga, mukhang hindi na ginagalang ang parliamentary courtesy. Well, tingnan natin kung ano po ang mangyayari, mahabigan, dito sa investigasyon kay dating Pangulong Digong. Mr. Senator Dong, ha? Panalo ka na, Dong, ha? Yan. Alam po niyo, mahabigan, kahit na naggagalit ang Senator De Lima, at siyempre, maintindihan natin, mahabigan, kahit na marami ang nagalit kay dating Pangulong Digong sa kanyang kampanya against illegal drugs, nagkaroon ng mga collateral damage, ayan. At siyempre, yung pamilya ng mga namatay po, mahabigan, talagang magagalit talaga. Pero alam po niyo, mahabigan, marami rin ang natuwa. Ayan, alam po natin, marami rin po ang natuwa sa naging kampanya ng dating Pangulong Digong. Dahil kung hindi niya tinutukan ang kampanya against illegal drugs, ay baka naging Colombia na tayo, ha? Baka naging drug capital of the world na po tayo, ha? Abay, naalala po niyo, mga kuyang, mga misis, ha? Abay, nung una, yung mga anak natin, kamag-anak natin na umuwi ng gabi, ha? Sasakay ng jeep, ha? Habang hindi nakauwi ng bahay, alala tayo, baka pagsakay sa jeep, pag uwi, bigla na lamang hold upin. At pagkatapos papatayin, mula po nung nagsagawa din ng kampanya ang Duterte administration against illegal drugs, nabawasan po ang droga at nabawasan ang krimen. Yun lang, nakalusot yung mga malalaking drug lord. The order is dead or alive. Damdamin Bayan. Magandang umaga, Pilipinas. Ako po si Deo Macalma at welcome sa ating palatuntunang Damdaming Bayan. Sandali lamang at meron pong magandang palabas mamaya, ha? Abay, dyan sa Senado, ha? Ang now showing mamaya, ha? Dyan sa Senado ay ang suspended Mayor Alice Guo ng Bamban Tarlac, ha? Abay, ang title ng palabas, Senator Lito-Lito, Lapid-Lapid, ha? Senator Bong Revilla at Senator Jinggoy, Senator Robin, ha? Abay, ang pamagat daw ng hearing mamaya ni Senator Rizon Tiberos yan sa Senado, ha? Sa issue pa rin ng Pogo ay ang kilabot ng Pogo Alice Guo. Damdamin Bayan. Talaga, itong mga artista dyan sa Senado, marami ring mga marami ring mga pakulo dyan. Pero na yung bang bigat kadagiti kailian to dito Ilocos Norte, ay anyamatan apo, ha? Grabe yung nakuhang palutang-lutang na droga dun sa amin. Dun sa Baduk, Ilocos Norte, magkanong worth nung drugs na nakuha malo? Anong sabi ng PIDEA? Grabe, ha, more than 100 million at merong Chinese markings.
Abay, bakit? Ha? Inaasar ba ang Marcos administration sa probinsya pa ng Pangulong Marcos na ibinabagsak ang mga droga? Damdamin Bayan. Aga namang kapapasok pala ng programa, andyan na kaagad ang ninong Sherwin Alfaro. May migay na kaagad ng aginaldo. Sige nga, pagbigyan na natin, ha? Nasaan ba ang ninong ng bayan? Santa Claus ng bayan? Pero antabayanan mo, Justice Sam, ha? Ayan, aba yung ating espesyal na balita mamaya, ha? Saan ka nakita na Justice Sam, ha? Wanted, ha? Wanted sa batas. Abay, nagtatago sa city jail. Damdamin Bayan. Ninong ng bayan, Sherwin Alfaro, nasaan ka sa ating DZRH? Malakas Aguinaldo promo. Dahil 85 taon na ang kauna-unahan sa Pilipinas at ang MBC mas gumanda na, mas pinalakas at mas pinalawak pa ang pamimigay ng ating papremyo. Ito ang DZRH Mas Malakas Promo, kung saan pag naabutan namin kayong malakas ang nakikinig o nanonood sa DZRH ay mananalo ka ng instant 1,000 pesos at may kasama pang grocery bag ng DZRH. So ano pang hinihintay ninyo? Tutok na sa nangunguna kauna-unahang radyo sa buong Pilipinas, DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. People making lists, buying special gifts, taking time to be kind to one and all. Ayan ang ninong ng bayan, Santa Claus ng bayan. Abay, nakapamili na po ng aginaldo. At eto, sinimulan ng mamigay ng aginaldo. Diyan sa may, nasaan ka, Sherwin? Pasay ka ba, ha? Ninong Sherwin, sino ang bibigyan mo ng aginaldo ngayong araw ng Miyerkules, Simbang Baklaran? Lakay, maganda umaga. Dito tayo sa may Roligon. Yan, Roligon. Naku. Dito sa Paranaque. Baka sa bungero yung mga bibigyan mo ng aginaldo dyan, ha? Mga manok, lakay, mga manok. Di ba dyan nagkatutukan ng... May tumitilaok. Yan yung Roligon, no? Napakaganda ng Roligon. Yan, no? Pero ang maganda, lakay, dito sa harap ng Roligon, malakasan yung mga nakikinig ng... Aba, Ito. bigyan mo kaagad ng aginaldo ang mga yan. Yan, no? Nagdabasa ng radyo. Pangalan mo, ate? Sino? Yan, Trinidad, di ka dito. May echo ka. Batang-bata si Lola, puting-puti ang buhok ko. Ayan. Di pa tinutubuan ng ngipin, no? Ay, hindi kayo nagpakulay. O dahil nadaanan natin, ibigyan kagad natin ito ng 1,000 pesos. Plus meron pang t-shirt ng DZRH. Lakay. Ayan, ha. Bigyan mo ng vitamin si Lola. Sandali, meron pa rito. Vitamins. Dito, tignan mo. Si Lola, ha? Ano na to? Huwag mo muna iwanan si Lola. Tatanungin ko si Hindi Lola. lang pagkain ng sinisilbi. Ang sinisilbi ayun din, no, yung kanilang TV sa loob. At naka Bluetooth speaker pa sa labas. Aba? Ate, magandang Sino yan? umaga. Halika, lumapit ka rito, di kita matitin. Lumapit ka. Pangalan mo, ate. Ay, mabigyan na aginaldo, ha? Ayan, o. Ate Evelyn Karagan. Ate Evelyn, palagi ka nakatunin sa DZRH. Siyempre, Sino paborito mong announcer sa DZRH? si Teo Macal. Akala ko Noli Di Castro. Bigyan ng 1,000 pesos yan. 1,000 plus meron ka pa. Tuwan-tuwa si ate. Ayan, di ko na mahugot. Kumuha na ng isa mo. Ayan. Sa dami mong pera, di mo na mabigyan ngayon, ha? Oo. Number one. Aba, galing mo talaga, ate. Thank you, ha? Tama ka. Number 1 ulit kami sa survey. Oo, eto yung dahilan kung bakit number 1 tayo sa survey dahil mantakay mo patitit sa looban, may nakatutok din sa DZRH, nanonood sa DZRH TV. Ha? Sino yan? Malakasan pala ang signal ng DZRH dito, kaya naman, nahuli natin tong bahay dito sa may loob na ito. Yan, no? Sa may... Aba, ang layo-layo. Dinig na dinig mo ang kanyang radyo, ha? Lakay, ay, tignan mo, nagulat pa, oh. Aba, si ate, ha? Ano pangalan ni ate? Maganda umaga, nanay, pangalan niyo po? Rosario Ibe po. Rosario Ibe. Rosario. Ayan. Nakatune in sa DZRH. Opo. May kape ba dyan?
ayun. Ba? Tuwa si ate, nakita yung mukha niyo sa TV. Oh. Hindi makapaniwala si ate. Ano pangalan ni ate? Pangalan nyo? Rosario Ed. Rosario. Rosario. Mm-mm. Palagi kayo nakatune in sa diesel. Rosario Pasig. Sino ang paborito nyo? Mm. Sige, makal. Aba, I love you ate. Bigyan ka agad na aginaldo si ate Rosario, ha? Ayan. 1,000 pesos! Plus, siyempre, meron ka pang Diesel 8 t-shirt at meron ka ring Vitamin E. Ayan. Vitamin E. Vitamin R. At syempre, meron kang katerno. Vitamin RC na mega. Yan, lakay mega yan. oh. Ayan, oo. Mega talaga, ha? RC Mega. Meron pa kasama na grocery bag mula sa Aba, Supermarket. kaswerte ni ate Rosario. Ate Rosario, Lica, anong masasabi mo? Marami pong salamat. Happy 85th anniversary na. Aba, alam anniversary talaga ng DCRH. Marami pong salamat. Itong pagawa na ako ng salamin ko. Oo, pampagawa ng salamin. Ano yung salamin yung sa pader? Hindi. Sama-sama po ang punta nyo. Magpapagawa ako ngayon. Oo, talaga, grasya talaga itong si Ninong. Mm-mm. Pag nagpatingin kayo ng salamin nyo, huwag mo nang sumat. Double light. Pagkatapos ka na uminom ng vitamin E, ate, pagkatapos masukatan ka ng salamin, baka magbago ang vision mo. Ano po, ha? Ayan. Salamat. Sige po, wala anuman ate, mabuhay po kayo. Ayan, magandang umaga po. Opo. Magandang umaga din po sa inyong lahat. Okay. Maraming salamat ate. Laki, nagpapasalamat tayo pagkagaya ni Ate Rosario at mga kapitbahay natin dito sa Barangay Tambo sa Roligon sa Parañaque dahil kayo po ang tunay na dahilan kung bakit number 1 ang DZRH. Opo. Hanggang mula po noon hanggang ngayon nanonood pa rin po kami ng DCRH. Kaya naman, Aba. number 1 din kayo sa puso namin. Thank you for making us number 1 sa recent Kantar survey na dahilan na number 1 ang DZRH Ikaw naman, sa Metro Manila. Ikaw naman. Thank you po. Maraming salamat. Happy 85th anniversary. Thank you very much, Ate Rosario. Ikaw talaga, Sherwin. Salamin po. Opo, Kaya sige. naman, lahat, Ikaw talaga. lakay ng mga Hoy, Sherwin. talagang Ang daldal mo, inililihim na nga natin. Number 1 tayo. Ikaw, sigaw ka ng sigaw. Nakakahiya. Bira ka, oo. Sa inyo po kasi talagang pupunta ako ngayon sa mall para magpagawa ng mas salamin. swerte kayo kasi Oo. number 1 ang DZRH para patuloy ang pamimigay natin ng biyaya sa ating mga kababayan na patuloy na nakatutok at nagmamahal sa DZRH. Dahil ang DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Ours number 6, Sherwin Batal Faro, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo. Maraming salamat, Ninong ng Bayan. Santa Claus ng Bayan, Ninong Sherwin Alfaro, ha? Abay, Roligon cockpit, ha? Abay, yan ang paboritong puntahan, ha? Ni Charlie Atong Ang. Ang bayaw ni parang Jun Soler. Oy, good afternoon na parang Jun Soler dyan sa LA, ha? Nanonood siya sa atin, ha? At ni dating Congressman Patrick Antonio, ha? At kayo po ba ay nakapag-break na mga kuya mga ate? Abay, maaga pa ba? Abay, di. Kailangan chill-chill lang, relax-relax lang, ha? At siyempre sabayan ang break time ng malamig na RC Cola Mega, ha? Mamaya pagka-break time na po tayo itong RC Mega. Mr. Fred Yao, Mr. Cesar Lee, ha? Abay, may sarap na babalik-balikan dahil affordable. Abay, ate, 24 pesos lamang ang SRP niyan. At ang damdaming bayan, kasama na po ang break time. Yan ang sarap ng RC Mega. 24 pesos lamang ang suggested retail price. Damdaming bayan. Oras, Chief Justice Alexander Jess Mundo, ICJ, kumusta po kayo, ha? Abay, kumusta yung kalusugan? Oras, alas 8:31. Ang balitang ito. L. It's 8:35. Ayan, teka muna, asan ba si, nakinig ba si bossing Jomay, ha? At saka si Attorney Renz. Ayan. Bakit? Pwede ba,
masyadong mahaba yung commercial natin eh. Yung mga walang kakwentang-kwentang plugging ng damdaming bayan dyan, 2x2, huwag mo na isama sa plugging, ha? Yung mga break time, ang bira. Grabe naman, sana walang kakwenta-kwenta lakay. Pampadagdag lang ng yan eh, ng Ratings? commercial yan eh. Akala ko ratings. Huwag mo na isama yung plugging ng damdaming bayan, break time, tsaka 2x2 dyan, tsaka maganda umaga bayan, ha? Pilipinas lakay. Pilipinas. Maganda umaga Pilipinas. Kay kabayan tuloy yan. Nanguna na naman ang DZRH News sa Metro at Mega Manila sa isinagawang survey ng Kantar Media para sa huling quarter ng taon. Metro Manila. Ayan. Metro Manila. Maraming salamat po at muli ay sa inyong pagtitumala. Pag subaybay po mahabigan, kahit nagre-reklamo sa dami ng commercial namin, number 1 pa rin po ang DZRH sa latest survey ng Kantar. Ayan, kesa damdamin ba 2x2 ang ipasok mo na yung champion. Ayan, ACS. Ayan, So, Emperador. Ayan. Ayan, kung anong pinapasok mo mga plugging dyan. Damdaming Bayan. Oras, Sister L. 37 minutes after 8. Number 1. Ate, Sa Sister L. it's 8:39. Oy, I like your attire, Sister L. Sexy mo Thank naman you, lakay. dyan. Just mabalo sa imo. Ayan na. Good morning muna lang. Ay, ikaw talaga. Hindi pa ako nag-good morning. Pinupuna mo na Yung to. buhok mo, kakulay ng damit mo, ha? Ayan. Kinulot ko pa yan. Ganun ba yan? Ha? Mukhang pinaputi ka ng champion. Nilabhan pala. Don Simeon Chu, good morning, sir. Ha? Pero sandali lamang, ha? Abay, may babati pala sa atin, eh. Wow. Sige, Sino yan, lakay? Di papasukin natin. Babati daw, eh. Pagbigyan natin, ha? Take it away, RHTV. Malugod kong binabate ang Manila Broadcasting Company at ang inyong flagship station, DCRH, sa inyong 85th na anibersaryo. Ang DCRH ay kilala bilang kauna-unahang radyo sa Pilipinas. Yan din ang inyong ipinagmamalaking tagline sa maraming dekadang nakadaan. Saksi rin kayo sa lahat ng mga mahahalagang yugto na kasaysayan ng lahing Pilipino. Mula nang kayo ay sinilang noong July 15, 1939. Mula panunumpa bilang Pangulo ni Manuel Quezon, sa inyong radyo ito napakinggan. At hanggang sa aking panunumpa bilang Pangulo ng ating bansa, bahagi na kayo sa mahahalagang pagbabalita. Muli, isang mainit na pagbati sa inyong lahat sa Manila Broadcasting Corporation, DCRH, kauna-unahan sa Pilipinas. Pisyong tapat sa iyo, DZRH. Justi Agnina Apo, ha? Ayan, manang Secretary Cheloy Grafil, ha? Abay, umay dito yun ko, no, 15, ay. Invited. Aduti utang mo, no, madi umay isuna. Nalakay. Masapon nga sumangpot ditoy, ha? No, di sumangpot ditoy, agpauyo kami. Kailanman ay hindi tayo magpapasupil at magpapaapi kahit na kanino man. Damdaming Bayan. Bakit napapakunot ko na? Kasi hindi ko naintindihan yung sinabi mo, lakay. Sabi ko Latin yan, eh. Tanong mo sa nanay mo, para orasyon lang yan. Ilocano. Ilocano ba yun? Ayan. Ilocano. Kasi lakay na nanonood ako kanina ng Dinagyang. Nagpa-practice sila dito sa labas. Ay, grabe. Kaya parang medyo na, bigla ako na Ilonggo. Ayan, kung wala kayong magawa, yung mga nagja-jogging, gusto mag-jogging sa umaga rito, ayan, kung gusto mapanood yung mga street dancing na inyong mapanood sa Sabado, ayan, pwede kayong pumunta rito, ha? Yes. Naku, masaya yan, lakay. Ako na-excite na ako. Talaga, Tsaka, ha? lakay, alam mo yung Regional Food Bazaar, inaabangan ko yan. Magsisimula po yan bukas. Makakatikim kayo dyan ng iba't ibang pagkain mula sa iba't ibang lugar sa ating bansa. Hintay ko na nga yung empanada Lakay, dyan na may empanada, yung favorite vegan ko. langgunisa, eh. Sarap tagal-tagal, nun. ha? Ako. Ayan, pero sandali lamang, ano ang latest sa Malacanang, Miss Let, ha? At ano ang latest sa Davao? Good morning, Dong, Mr. Senator Dong Digong Duterte. Ayan, pero ayan,
itatanong ko sana kay Boy George ha? Comelec Chairman George Garcia ha? Ano ang tanong mo, Lakay? Kung pwede ba yung tatlong magkakaapilyado tatakbong senador Oo ha? nga, Lakay, ano. Pero hindi. Ayan, parang sa bagay, walang- buti automated na tayo, Sister Ella. Pero kung manual po, mahabigan, abay malaking Conflict. disadvantage sa mga kandidato, sa mga Duterte yan. Dahil pagka Duterte lang ang ilalagay, ma-invalid yan. Oo, kaya dapat, kung tatlo sila, dapat isulat yung buong pangalan. dapat ang nakalagay doon Sebastian Duterte, Aha, o kaya Paulo Duterte, Pulong, ayan. Rodrigo Duterte, ganon. O ayan. Pulong, Digong, Baste, ganon. Pero nagulat ako dun ang sabi ni Vice President Inday by sa 2028 presidential elections, ang kanilang kandidato si Baste, sabi daw tatakbong ng presidente. Sabi daw ng kanyang mama. Yan ang nanay. Mukhang si Mother Elizabeth Zimmerman ang ano ngayon nagmamando sa politika sa bagay kasi kung susundin mo ang dating Pangulong Digong parang ayaw niya. Si Inday nga sabi niya Kaya sabi ko sa anak ko, kay Inday, sabi ko, Day, putang ina, huwag mong pasukin yung trabaho na yan. Pero gaba lang, huwag naman sana masamain ninyo. Sabi ko, trabaho ko dyan, wala kang makuha. Unless gusto mong mamera, kaya. Pero kung sabi mo, trabaho ko ng presidente, sus Mariuso. Sildo mo 194,000. May ibang general dito, mas malaki pa sa sweldo ko. Totoo lang. Sabi ko, hindi, huwag ka magpresidente. Unless you say something na kaya mo para gawin mo sa bayan. But if just a matter of ambition, lay off. Wala ka talagang makuha dyan. Pagod lang. Punta ka doon sa bukid, kung ano-ano. Kung saan-saan ka na lang. Oo nga, hirap din ang buhay ng presidente. Problema pasan mo ang problema ng bayan. Kaya siguro si Basti na lang ang tatakbo. Daming bayan. Yan ang gusto natin. Rektang sagot sa rektang tanong mga kuya, ha? Pero ano ba kung ano ang rekta ang gusto ng ating mga tagapakinig? Ang pinakabagong programa sa DZRH, Rekta. Agenda ng masa tuwing Sabado alas 6 ng gabi. Dito po sa ating himpilan at nagsanib persa ang mga eksperto sa edukasyon, trabaho, batas, food security at agrikultura. Sino sa ba ang mga nariyan, Sister L? Of course, nandyan Lakay si former Senator Bam Aquino. Akala Former ko ba Senator, bisita natin si Senator Bam? bukas Lakay. Ganon? Former Senator Kiko Pangilinan. And of course, si Atty. Chel Jokno at nandyan din ako Lakay. Ikaw ang muse. Ayan. Kaya sasama ang Senator Laila de Lima, ha? Tatakbo rin bang senador? Abay mo kang pinag-iisipan kung tatapatan ang Senator Digong Duterte, ha? Siguradong siksik na siksik sa talakayan at pagbabahagi ng kaalaman ang programang nakatutok sa mga isyong malapit sa puso ng masa. Anong tawag, Sister L? Rekta. Agenda ng masa. Daming bayan. Masaya ang midterm elections, ha? Ayan, tatlong Duterte, ayan, De Lima, Bam Aquino, Kiko Pangilinan, Chel Jokno, at siyempre Bato. Ayan. Senator Bato. Senator Bato. Si Ayan, Tito Senator Sen. Bongo, No, Tito Sen. Tito Sen. Senator Ping, Gringo Honasan. Ang daming nagbabalik pala Lakay. Oo, si idol mo, Lito-Lito, Lapid-Lapid. Of course, ang ating Supremo, ha? Supremo. Ayan, Bong Revilla. Idol yan sa movie, idol. Tol Tolentino. Ayan, sino ba? Amy Marcos. At dami, ha? Of course, idol natin. Senator Manny Pacquiao. Aba, Ay, naman. Yan ay pambansang kamao. Di mo ba iduluhin yan? Parang digong din yan. Siguradong winner yan. Daming bayan. Pero sandali lamang, alamin natin ang latest mula sa Malacanang. Ano ang reaksyon mislet ng Pangulong Marcos dito sa sinabi ng Vice President Inday na tatakbong senador ang lalong sisikip sa Senado niya na Sister El sa mga kandidato. Sisikip ang labanan lalo, mahahati ang boto. Kung medyo hindi kayo sikat, ha?
at sasabak kayo rito, naku, talaga naman na baka magsayang lang kayo ng pera at pagod. Baka makulelat lakay. Alamin natin ang report mula sa Malacanang. Aba, inaprubahan na rin ng Pangulong Marcos. Anong inaprubahan ng Pangulong Marcos sa Miss Let, ha? Philippine Digital Infrastructure Project na magpapalakas ng Wi-Fi connection sa buong bansa. Oh, gusto natin Approved yan. kay Pangulong Marcos. Ang tagal na ito, ha? Kailangan yan lakay. Oo. Kulelat na tayo, ha? Ayan, sa bagay, di tayo nag-iisa. Amerika, kulelat na rin, ha? Sa technology. Sa technology. Oo, Actually, lakay marami nga ang nagsasabi, wala na kayo. Ginaganon nila. Binabash nila eh. Dati ang China ay may mga ninanako ang technology ng Amerika, ha? Naglalagay sila ng mga mall sa mga malalaking kumpanya sa Amerika, ha? Ngayon naman, sino bang napanood kong isang Amerikano, ha? Nakawin din daw ang technology ng China. Sa totoo lang, pinaka-advance na sa technology ang China. Grabe na yung technology. Yung latest Sister L, ha? Nakita mo ba, ha? Ano yun? Nagpalipad na sila ng electric flying car. Ay, kita hindi mo? ako pananin lakay. Napag-iwanan ako dun nasa na yung dinemo dyan sa Baguio City, Mr. Parang may Benji naalala Magalong, ko dati BBM. lakay, may Pinoy na nakapag-imbento. Di ba in-interview pa natin yun? Oo Ano nga, nangyari yung mga flying car Di na ba? May flying car na tayo dati. May factory dyan sa may Subic SBMA nung araw, ha? Anyari Mr. si Roland Paulino sir yung gumagawa ng flying car dyan. Sayang lakay, Sa China, ha? Ayan, electric flying car. Wow! Lakayan ang kailangan sa Pilipinas. Kakaingit. Kasi traffic tayo. Alamin na tayo report mula kay Aris number 14. Let Narciso, please come in. Miss Let. Lakay, Sister L, inaprubahan ng National Economic and Development Authority o NEDA Board na pinamumunuan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang Philippine Digital Infrastructure Project. Ang nasabing proyekto ay inaasahang magpapalakas ng broadband connection sa buong bansa, partikular sa malalayong lugar. Ayon sa Pangulo, ang PDIP ay magbibigay ng Wi-Fi connection na magagamit sa edukasyon, trabaho at pagpapalago ng ekonomiya. Sinabi naman ng NEDA na ang proyekto ay maghahatid ng mabilis na internet connection sa disadvantaged areas at magpapasigla sa investments ng pribadong sektor. Palalakasin rin daw nito ang cybersecurity at proteksyon sa critical information infrastructure. Ang PDIP ay paglalaanan ng higit 16 billion pesos na pondo na manggagaling sa Official Development Assistance mula sa World Bank. Lakay? Anong schedule ng Pangulong Marcos ngayong Miyerkules, Miss Let? Ngayong araw lakay ay pangungunahan ng Pangulo ang pagpaparangal ng DSWD at ng Galing Pook Foundation sa mga lokal na pamahalaan na may natatanging mga proyekto para labanan ang kagutuman sa pamagitan ng Walang Gutom Awards. Galing po. Mukhang programa to ng DILG. Hindi ba yung sa DILG sa DCRH break time? Yes, lakay. Yung pagre-recognize sa mga LGU ba? Tama ba ako, Miss Let? Yung Galing Pook? Galing Pook. LGU din yan. So ito ay DSWD at Galing Pook Foundation. Ito naman ay Walang Gutom Awards para din sa mga LGUs. Ayan, sana walang gutom kung mura ang presyo ng bigas. Teka muna, wala ba reaksyon ng Malacanang dun sa announcement ng Vice President Inday, ha? Abay, oo, sino ang ito bang grupo ng mga Duterte sila nga ba ay oposisyon na Secretary Sal? Ayan, Sal Panelo, ha? Ano ba ang mga Duterte na nga ba ang manguna sa oposisyon? Ayaw pumayag ang Liberal Party, sila daw ang oposisyon, sabi ni Senator Laila. Wala pang reaksyon lakay ang Malacanang tungkol dyan. Maraming ganap si Presidente simula kahapon at ngayong araw at sa mga susunod pang araw. So, abangan natin kung magre-react siya tungkol dyan. Si Super Ate, si Manang Aimee, ha? Naguguluhan, di daw dyan malaman kung siya ba ay dadalhin ng administrasyon sa darating na eleksyon. Mukhang hindi kasi member ng Partido Federal ang Senator Aimee. Paano yan? Talaga ba? Oo, wala pa namang mga nababanggit lakay. Maliban doon sa mga unang pangalan na narinig natin, di ba? Yan si
ating Senador Manny Pacquiao, ating Senador Tito Soto. Ayun, yung sila pa lang yung lumulutang na mga pangalan. Okay, sige, abangan natin yan. Maraming salamat, Miss Let. Balik sa inyo Lakay at Sir El. Maraming salamat, Let Narciso mula sa Malacanang. Damdamin Bayan. Ikaw, Gaspar Baltasar, Engineer Ronald Badillo, ha? Abay, kung tatakbo ang Pangulong Digong bilang senadora at dating Senadora Laila de Lima, ayan. Sino iboboto mo sa dalawa? Ayan. Mahirap Lakay magsabi kung sino yung iboboto mo. Kasi dapat pinag-aaralan mong mabuti. Sa mga kababayan natin Lakay na bumoboto, dapat inaaral mang mabuti. Sino ba ang talaga napupusuan ninyo? Tsaka Lakay yung track record, diba? Importante po yan. Alamin natin, deserve ba niya ang boto nyo o hindi? Tsaka sa mga Lakay, yung mga local naman. Ano? Huwag kayong papadala sa 500. Ano 500? Ano ka? Iba na ang bayaran ng boto ngayon. Ilan ba ngayon Lakay? Isang boto ngayon sa probinsya, magugulat ka. May 5,000. May 5,000 na ba? 20,000. Hindi ko alam Lakay. Di naman ako nakatanggap ng ganyan. Grabe mga kaibigan ang mga ngayon, ang eleksyon ngayon. Pero grabe ang talamak pa rin talaga ang vote buying. Aminado naman dyan Lakay ang COMELEC. Hindi naman nila yan tinatanggi na ang vote buying ay nag-i-exist pa rin. Kaya nga hinihikayat nila Lakay, di ba, na i-report, kumuha kayo ng mga ebidensya para yung mga nagbebenta at bumibili ng boto ay kanilang makasuhan. Ang hirap kayang kumuha ng ebidensya kasi bawal ang camera sa sa polling precinct, 'di ba? Cellphone. Yung iba Lakay inaabot nila mismo dun sa sa area kung saan bumoboto. Garapalan. Hindi bawal mangarap ang mahirap basta't Sa bagay, hindi bawal ang mangarap, ha? Talagang ganyan, ha? Oy, nasa ating linya Senator Bato de la Rosa, ha? Ang chairman ng Committee on Public Order and Dangerous Drugs. Senator, sandali lamang at may sinasabi si Lakay, sino? Senator Bato, ha? Anong sinasabi? Asa na yon, ha? Ang sabi di ko makita. Anyway, Senator Bato de la Rosa, sir, magandang umaga po sa inyo. Naku, nawala si Senator Bato. Paki-check malo, ha? Ayan, malaman nga natin kasi ang Senator Bato de la Rosa ay re-electionist yan. Samahan natin si General Bato. Sa Senado iboto si Bato. Sagot ka ni Bato, itaga mo sa Bato. Sa Senado iboto si Bato, itaga niyo sa Bato. Siya'y magtatrabaho sa Senado. Sagot ka ni Bato. Yes, sir! Sagot kita, itaga mo sa Bato. General Bato de la Rosa, numero 24 sa balota, para senador, iboto. Paid for by Friends of Bato de la Rosa. Bayad na ba itong jingle ni Bato? Lakay, ikaw lang nag-play niyan. Senator Bato de la Rosa, sir, magandang umaga po, Senator. Asan? Tinatawagan daw ulit. Anong nangyari kay Senator Bato? Mahina ba ang signal ni Senator Bato, ha? Sa Viber, try natin ulit mamaya. Kung mahina yung cellphone niya, ibato na lang yan. Gamit na lang ng PLDT. Ay, nako. Ang hirap ng signal sa Pilipinas. Pero ang tanong di ba kinakabahan ng Senator Bato de la Rosa, ha? Hindi ba makaapekto sa kanyang re-election ang makasong itong sa ICC Lakay, sinampalaban sa kanya, ICC at yung pagdinig ng Kongreso na dapat daw ay humarap, ha? Kasama ang dating Pangulong Digong sa issue ng extrajudicial killings. Pero ang maganda, may sinabi na si The Butler, ha? The Butler, Senate President Kababayan ko yata yan, The Butler Escudero,
huwag kang pumunta doon. Ayan, sabi siguro, paglalaroan ka lang doon. Ala pa? Ayan, bira naman. Kung wala pa, yan ang sinasabi natin ha? Alam po nyo mga ating mga kuyang, sandali na mga Justice Sam ha? Sino daw yung wanted na nagtatago sa city jail ha? Ha? Lakay! Mayroon kang bubuit dyan! Abay, ayon na sa ating bubita, Sister L, napakahalaga po ang marunong tayong pumili mga kuya, mga ating. Gaya ng makaparemo sa buhay, sa karir, sa mga kaibigan, at sa mga ibobotong lingkod bayan malapit na ang eleksyon, maging sa pagbili ng gamot para value for money ating mga gastos, affordable man ang mga generic medicines, pero hindi naman pare-pareho ang mga ito. Kapag may reseta ang doktor, piliin ang Rhea Generics. Nakipag-partner ang Rhea Generics sa mga malalaking pharmaceutical company sa mundo para gumawa ng mga world-class na mga gamot sa parehong pasilidad at bansa kung saan din mismong ginagawa ang kanilang makilalang branded medicines. Kaya pareho ang bisa at kalidad, pero sa abot kayang halaga mga lola ha. Ang Rhea Generics aling Rosario ha, na binigyan ng regalo ni Sir Wing kanina, ay gawa ng Pfizer, Viatris, Sanofi, GSK, Otsuka, Merck, Fresenius Kabi, AstraZeneca, OEP Philippines, Landbank at Boehringer Ingelheim. Kaya tatandaan po, mga kuya, mga ating, kapag may reseta ang doktor, piliin ang Rhea Generics. Dalhin lamang po ang mareseta sa Mercury Drug. Rhea Generics, tunay na world-class ang kalidad sa abot kayang halaga. If symptoms persist, consult your doctor. Gusto ko happy ka. Gusto ko happy ka. Gusto ko happy ka. Oy, Manong Johnny ha, ayan, abay, kumusta ka na? At batiin ko na itong kababata mo ha, ayan, kababata niya ito si Sister L ha. Abay, si Inang na nagbe-birthday ngayon. Oo, sinong si Inang Daniela Heling Tinyo Libunaw ng Quezon, Nueva Ecija, 97 years old. Wow! Happy birthday po, ayan, Lola. Ewan ko lang kalaro sa hide and seek ng tago-ampong ni Grabe sa hide and seek lang. Manong Johnny ito. Imagine mo ganyan yung age nila, nag-hide and seek sila. Binabati ni ating Karina, ayun, si Kuyang General Odi ha, Odi Japana, Lola Henya, Rene Libuna at Glenda at Erwin. At teka muna ha, Senator Bato, birthday din pala ngayon ni former Senator, dating Defense Secretary Orly Mercado. Oy, Senator Orly ha, happy birthday sir ha. Ayan, binabati ka ni Doktora dating Yusek Susi Pineda Mercado. Damdamin Bayan. Nasa ating linya na po mga kaibigan ang chairman ng Committee on Public Order and Dangerous Drugs, Senator Bato de la Rosa. At para matuwa naman one more time daw, ayan, sabi ni Mrs. Bato. Samahan natin si General Bato. Sa Senado iboto si Bato. Sagot ka ni Bato, itaga mo sa Bato. Sa Senado iboto si Bato, itaga niyo sa Bato. Siya ay magtatrabaho sa Senado. Sagot ka ni Bato. Yes, sir! Sagot kita, itaga mo sa Bato. General Bato de la Rosa, numero 24 sa balota. Para senador, iboto. Paid for by Friends of Bato de la Rosa. Senator Bato, bayad na ba itong political jingle ninyo? Hindi pa yata bayad ito. Ikaw lang. Senator Bato de la Rosa, sir, good morning. Maayong buntag, Senator. Sen, good morning. May buntag. Pasensya na, mupiling ako ha, nawawala ang signal. Nawala po. Tumigil ka muna. Sen, baka mobile ka pala. Hanap po na ako na expressway kasi ito, expressway. Nasa expressway ba kayo? Naku, sige Sen, ingat. Sige, pagdating, babalikan na lang po namin babalikan namin, Senator, pagdating sa toll booth, ayan, tumigil ka muna dyan. Biglang umarang. Ayan, hindi, okay naman yata, hina-hina na lang. Sige, lakay. Ayan, Senator Bato de la Rosa, una po, ayan, abay, kayo ba ay talagang hindi naharap sa kamera sa pagpapatawag na kayo po ng dating Pangulong Digong ay ipapatawag sa issue ng extrajudicial killings? Kaya, lakay, no? Unang-una, para sa akin, walang problema. Gusto kong umaten.
Pero humingi ako ng guidance pa may Senate President. Ang sabi niya is hindi daw ako attend dahil nga dahil dyan sa interparliamentary courtesy or inter-chamber courtesy. At ayaw ko rin naman na ako ang magiging president, no? At violation nung time-honored and institutionally revered tradition of interparliamentary courtesy. So, yung ang problema ko lang ngayon, just in case mag-decide si President Duterte, dati Pangulong Duterte na attend sa hearing, ibang usapan na naman yan. Maghingi naman ako ng another guidance kay Senate President kung pwede ko samahan si Pangulong Duterte dahil pangit naman kung siya lang nandoon, tapos ako wala. Diba? So, ang problema ko nga, kung kapag pupunta si Pangulong Duterte, baka ma-break ko yung interparliamentary courtesy. Oo. So, kung pumunta ang dating Pangulong Digong sa hearing, sasamahan niyo sa Senator Bato, sir? Most likely, pero hindi pa rin ako ng guidance, President. Ayan. So, Anyway, Senator Bato, sir, ayan, abay, sabi ni Inday kahapon, Vice President, tatabong senador ang dating Pangulong Digong, Congressman Pulong at Mayor Baste. Ayan, anong reaksyon niyo dyan? Unang-una, nagulat ako, lakay, no? Dahil bagong information yan, no? Nagulat ako. But then again, on the other hand, ay masaya tayo dahil nga kaming dalawa ni Senator Bungo, we were contemplating on waging guerrilla-style campaign dahil dalawa lang kami. It would be a lonely campaign. Oo nga. Dalawa lang kami magkasama. Pero, kung madagdagan kami ng 3 Duterte, tapos baka tutuloy pa si Philip Salvador, baka magiging 6 kami. Masaya yung campaign trail na yan. Masaya yung campaign trail na yan. Kapag 6 kami magsama-sama. Pero nabanggit mo si Philip Salvador kasi naaalala ko sa Bicol Social Media Summit kung saan ako nag-host, kasama siya ni Senator Bongo sa pamimigay ng ayuda, tulong sa ating mga kababayan. So, Sen, sa inyo pong knowledge, mga ilang percentage na tatakbo ang Philip Salvador? Baka nasa mga 85%. Malaki ang tsansa. Abay, masahin. Teka muna, nagkausan na ba kayo ng dating Pangulong Digong kung siya ba ay harap sa hearing sa Kamara at siya ba ay talagang tatakbong senador? Hindi pa kami nakapag-usap. Last na usapan namin was around 2 weeks ago, no? Doon sa Davao, nag-usap kami doon sa restaurant. Pero hindi namin napag-usapan yan. So, wala pa talaga. Wala pa akong idea kung mag-a-attend siya o hindi. Just in case nga, mag-attend siya, mamumblima ako ngayon dito. Mamumblima ako kung kailangan violate ko yung interparliamentary courtesy at baka mapagalitan ako ng liderato ng Senado. At ang dating Senadora Leila de Lima, Senator Bato, sir, ang sabi niya ay reresbakan daw ang dating Pangulong Digong, dapat daw makulong, Secretary Aguirre, although na hindi po kayo na-mention, kayo ba ay nababahala sa ganitong binabalak ng dating Senadora de Lima, Senator Bato? Wala pong problema yan sa akin, no? Everyone deserves justice. Kung yan ay gusto niyang kung that is her way of seeking justice, then go ahead. If she has the goods, she can do it. She can file the case. Wala namang problema. Open naman lahat. Open naman tayo din sa mga ganong sitwasyon. Parang Clint Eastwood lang to. Make my day. Ay, Schwarzenegger pala. kasi Sen, after niya ma-dismiss yung pinakahuling drug case ni former Senator de Lima, medyo mabigat ang kanyang binitawang salita. Ang sabi niya ang former President Rodrigo Duterte ay kayo ngayon ang mananagot. Yun ang kanyang binitawang salita Well, as I have said, wala pong problema yan, lalo kay Pangulong Duterte. She can make his day. Ready naman pahagyan natin Pangulong kung anong
anong kaso na ipapile niya. Wala problema yan. Andyan lang. Wala problema. Ayan, Senator, isa pa pong issue ay yung pangamba na pumunta rito ang International Criminal Court at mag-serve ng arrest warrant po sa inyo kasama ang dating Pangulo. Paano yung harapin yan kung merong ganyang sitwasyon na Senator Bato? Hanggang ngayon, naniniwala pa rin ako sa ating Pangulong Marcos. Marcos sa kanyang sinasabi na hindi siya papayag na makialam ang ICC dito at hindi siya mag-cooperate sa investigasyon ng ICC. So ano mangyayari diyan kung papunta nitong ICC at manghuhuli? Sinong huhuli sila? Wala man silang pulis. Wala man silang sariling pulis. So ano yung gagawin nila? Very dependent, largely dependent lang yan sila sa host country kung yan ay mag-cooperate at tutulong sa kanila. Otherwise, wala talaga sila magagawa. At saka, hindi naman talaga, sabi ng Pangulong Marcos, is lack of jurisdiction ang ICC sa ating bansa. Ayun. Isa na lang, Senator Bato, sir, kung tuloy ang tumakbo ang dating Pangulong Digong, baste at pulong sa pagka-senador. Ito ba ay makatulong sa inyong pagiging re-electionist ni Senator Bongo? Malaking boost yan, no? Malaking boost yan. Dahil makakasama mo si Pangulong Duterte. At kami naman ni Senador Bongo ay naging senador dahil si Pangulong Duterte. Dahil sa kanyang endorsement, sa kanyang suporta, kami naging senador. So ngayon, sasabay siya sa amin at andyan siya. So malaking boost po ito sa aming chances ni Senator Bongo kapag kasama si Pangulong Duterte. Tatatlo na lang yata kayo miyembro ng PDP Laban. Ang dami ng kumakalas, Senator Bato, sir, ha? Anong inyong plano ngayon? Kokonti na lang sa PDP Laban? Wala tayong magawa. Talaga, that's reality in Philippine politics na kung sino yung nakaupong presidente, doon talaga magkukumpulan lahat ng sa partido ng sitting president, magkukumpulan yung mga politiko. That's a sad reality. That's a sad reality. But wala tayong magawa. That's reality. Pero Senator, ganun talaga yan. Pero Sen, kayo ba ay may planong lumipat ng ibang partido o hindi po? Kayo po ay mananatiling miyembro ng PDP? Ay, mananatili ako miyembro ng PDP. Hindi pa ako lilipat. Wala pa akong balak na lumipat. Baka sabihin niyo, lilipat ako for personal convenience or lilipat ako dahil nga magkakuha ka na may matanggap ka mga blessings sa powers that be or kung kasino mga administrasyon ngayon na hindi po yan hindi ko po yan gagawin. Ayan. Senator Bato, sir, maraming salamat at itagan nyo sa bato. Ayan. Salamat na kayo. Thank you very much, sir. Early campaigning. Sen, maganda yung campaign jingle nyo na yun. Nakaka-LSS Ipapadala namin itong billing mo sa political advertisement mo rito. Senator Bato, sir, thank you and good morning. Thank you, Sen. Ingat. Good morning. Samahan natin si General Bato. Sa Senado, iboto si Bato. Sagot ka ni Bato, itaga mo sa Bato. Sa Senado, iboto si Bato. Itaga niyo sa Bato. Siya ay magtatrabaho sa Senado. Sagot ka ni Bato. Yes, sir! Sagot kita, itaga mo sa Bato. General Bato de la Rosa, numero 24 sa balota. Para senador, iboto! Paid for by Friends of Bato de la Rosa. Bayad na ba to? Lakay, dahil dyan, ikaw daw ang sisingilin. Parang Jomay, ha? Ayan, pagka i-charge na kay yan, ha? Sino bang Friends of Bato de la Rosa yan? Ano yan, Lakay? Baka Friends of Bongo yan, ha? Yung campaign jingle niya na yan. Yan yung sa, Mascolados ba yun? Yung kumanta nun? Parang dun kinuha yung tune. Yung Jumbo Hotdog. Ganon. Kaya parang may LSS kapag narinig mo eh. Ayan. May recall. Parang ganito lang yan eh. Yan ang the best. Deo makalma inyong lingkod. De
Presidente may dedesideo. Teo makalma pag-utusan nyo. For mayor lamang po, hindi for senator, ha? Mayor Lakay, pwede ba akong maging vice mayor? Ayan, di ba, vice mayor, konsyal ka na? Secretary mo lang ako. Hindi naman, teka muna ba? Batiin mo natin na happy birthday, baka makalimutan natin, ha? Ayan, si Navy Captain Attorney Ariel Halasan, Captain Nerelito Martinez, Captain Leon Simba Unggaw, binabati ni Colonel Military Attaché to Spain Joseph Dator ay kuyang, ha? At binabati rin natin yung kuyang nating Military Attaché sa Russia, ha? Si Captain ano bang kuyang Edwin Daes, ano bang rango nitong si kuyang Leo La Chica, ha? Yung ating Military Attaché sa Russia. Ayan, Colonel ba siya o Kapitan? At kuyang Dart Nobol at kuyang Efren Agkawili, happy birthday. At happy birthday din kay Luis, nakinig si Luis Nulian ng Golden Boy Taxi mula kay Anching at Bobby Cruz. At binabati natin si Engineer Rose Bantog ng City Engineering Office, head ng Las Piñas City Engineering Office. Magandang umaga po sa inyo at happy birthday sa mga birthday celebrants. Lola Heling Tinyo Libunaw, ang kababata ni Manong Johnny, 97 years old. Daming bayan. At binabati natin si Governor Daniel Fernando, ha? At Ma'am Tenny ng Damayang Pilipino, ha? Asan ba yung greetings ni Governor Daniel? Di pa rin niya napapanood, ha? Napanood ko na lakay. Ganun ba? Sige, mamaya sa ating pagbabalik ka. Standby Raymond at Baas. Ayan, ready na ba ang showing dyan sa Senado mamaya? Kilabot daw ng Pogo. Ayan. Oh, grabe yan, Ang kilabot ng Pogo, Mayor Alice Guo ng Bamban Tarlac. Tinawag na kilabot ng Pogo. Pogoan. Kasi may mga torture chamber. Yun nga, lakay. Ayan. Pero ang matindi lakay yung... Alam na kaya yun, yung mga nakikita niya kayo mga pagtorture? That we cannot say. Pero lakay, di ba yung isa pang Pogo Hub na ni-raid? Saan ngayon lakay? Sa Porac, Pampanga. Yun yung may nakitang mga ebidensya na may torture at kidnapping palakay. Tsaka alam mo ba lakay, ang baho daw. Ganun may ba? Isa akong kakilalang reporter na nakapasok doon. Mabaho? Mabaho daw lakay, parang yung amoy daw, alam mo yung amoy ng patay na daga na nabubulok. Parang gano'n na mas malala daw. Ganun daw yung amoy. Siguro yung mga namamatay na tinotorture. Kasi nag-video siya lakay, di niya kaya, nakaganon talaga siya. Nakakasulasok, yun yung tamang term. Kaya nga Kaselo Lagmay, may balita din, may isang puguan din, ha? Meron ng crematorium. Ayan, Lakay, napakatindi naman. Kasi wala kang trace na makikita doon pag abo na. Sinabi mo, ha? Ayan, totoo kaya lahat siya. Daming bayan. Oras sa Kaselo Lagmay, Sister L. 16 na minuto makalipas ang alas 9 ng umaga. Number. Manong Sunny Coloma, ha? Ayan. At Rocky Nazareno, ha? Anyayari pre sa Manila Bulletin. Ayon sa pinakahuling AC Nielsen Survey, number 1 tayo. Hoy, Antenor, hindi yung latest survey, Kantar yun pre, ha? Kantar, ayan. Kantar yan, hindi yan, ha? Yung latest survey na kahit marami po nagre-reklamo dahil madami na kaming commercial, tayo po ay nanatiling tayo po ay nag-number 1 sa latest survey ng Kantar sa Metro Manila. Kaya maraming salamat. Kahit minsan lakay, nababad trip na sila. Butit pinagpapasensya niyo po kami, ha? Kaya, balita ko, nasusurvey ko Opo. Number 1 radio station ngayon, DCRH. Wow, thank you, sir. Hindi, better believe my survey, man. Kumusta ka na, Mr. President Apo? Ayan, kumusta dita nga to? Ay, Apo. Ang kagandahan ng DCRH, Kumisan, hindi naman sa pagano sa ibang istasyon, hindi siya bias. Hindi na-aapektuhan yung komentarista ng kanyang personal bias.
daming bayan. Maraming salamat, Secretary Sala Panelo, kasi pinapakinggan po namin ang pintig ng bayan. Ayan. Dilakay. Sa kabila ba yan? Iba yung pintig ng bayan. Damdamin ng bayan. Damdaming bayan tinig ito. ng mamamayan. Lakay parang kay ano yun? Ganun ba yan? Kay former president na tayo. Hindi. Iba ba yun? Hindi, kay Iba ba dating yun? Pangulong Digong ano yun? Himig sa masa? Himig Hindi, sa masa? ano? Anong tawag nun, Guryo? Yung Bisaya Mandong. Yung title nung gisang Gikan sa masa para sa gikan masa. sa masa para sa masa. Damdamin bayan. Atawin nga natin ang mga report. Alamin natin kung nandyan na ang kilambot ng Pogo. Ayan. Andyan na ba sa Senado? Pero sandali lamang, Raymond, ha? Standby, Raymond, Milky Gunan, Edwin Duque at Noche Cacas. Abay, i-congratulate ko lamang ito. Dati kong ninang ito, ha? Kaya Sino hindi ko yan, ninang, Lakay? ha? Wala na sa Land Bank, kaya hindi ko na siya ninang, Ang dating Land Bank of the Philippines President and CEO, Hilda Pico. Absuelto, ha? Na inakwit ng Sadingan Bayan sa kasong graft, ha? Sa sale ng 4.2 billion pesos na stake ng sa Meralco noong 2008. Ba? Congrats, Ma'am Hilda Pico at Vice President Karel Halog. Ayan, inakwit sila ng Sandigan Bayan. Sabi nga nila the truth will set you free. Damdamin bayan. Ito na ang kilabot ng Pogo. Investigasyon kay Mayor Alice Guo kaugnay sa Pogo tuloy ngayong umaga. Anong oras yan, Raymond? Andiyan na ba ang Mayora, di ba nagtago? Meron ng lookout bulletin na Lakay, naglabas na kahapon ng DOJ na immigration. At sabi ng immigration ay maliban kay Mayor Go Lakay, meron pang iba na may Inimbitahan. lookout din, bulletin dahil nga sa allegedly involved sila doon sa Pogo Hub dyan sa Bamban, Tarlac. Kasama kayo yung nahuling ang manager ng Pogo sa Porac. Yung nahuli sa Davao. Yung nagtangkang umalis ng bansa Lakay? Yung babaeng manager ng Pogo sa Porac, ha? Oo, Ayan, naharang siya sa Davao. Isasalang din kaya ito o hiwalay pa yon? O ang pag-usapan, ano bang pag-usapan dito, Raymond? Yung Pogo lang ba sa Bamban o kasama na rin yung sa Porac? RS number 28, Raymond at Paas mula sa Senado. Please come in. Raymond. Mayor at Elaine, ipagpapatuloy nga ngayong umaga sa Senado ang investigasyon sa ni-raid na Pogo Hub sa Bamban, Tarlac. Ito ay sa Senate Committee on Women and Children ni Senator Risa Hontiveros. Imbitado muli si suspended Mayor Alice Go at iba pang individual na iniuugnay sa mga Pogo operation. Ngunit bago ang public hearing, Mayor, ay may mauunang executive session sa hiwalay na committee hearing room dito sa Senado. Haharap muna yung mga opisyal ng Anti-Money Laundering Council o AMLAC kaugnay sa tanong kung paano nakapasok sa bansa ang bilyones na ginamit na pinangpatayo ng napakalaki at napakalawak na Pogo Hub sa Bamban, Tarlac. Maliban kay Mayor Guo ay kasama rin sa naimbitahan ngayong umaga ay si Mayor Jaime Jing Capil ng Porac, Pampanga, upang matanong din naman kaugnay doon sa pinakahuling ni-raid ng Presidential Anti-Organized Crime Commission na Pogo Hub sa bayan ng Porac sa lalawigan ng Pampanga. Para sa Raymond, Mayor. na matamo na ba si Mayor Alice Guo dyan sa Senado? Wala pa, Mayor, dahil ang schedule nila ay alas 10 pa ng umaga. 9:30 na. Naman, alas 10. Pero wala pa sila. Yung 9:30 na executive session, ito yung nakita ko, pumasok na kami dito, pero hindi pinakiusapan kami huwag munang kumuha ng video dahil wala pa yung mga senador. At executive session nga ito, pero humingi kami ng kaintulot na makakuha muna ng video bago magsimula yung hearing mamaya-maya, Mayor. Sino nga kasama sa executive session? Mga taga-AMLAC yung nandito na at expected na kaharap nila sila Senador Risa Hontiveros at Senador Sherwin Gatchalian. Ayun. Para hindi makilala yung mga taga-AMLAC, ha? Anyway, oo. Tapos na yung mga, di ba, yung mga military officers, mga taga
Nika at Soko tuloy. Paok. Si Gas Abelgas. Ay, parang Gas, good morning. Ayan. So, after executive session, hindi ba isasama sa executive session sina Mayor Alice Guo? Hindi sila kasama doon sa executive session. Doon sa public hearing sila, Mayor, after ng 9:30 na hearing, executive session, din alas 10, yung public hearing naman. Sige, abangan natin yan. Mukhang maraming manonood dyan. Parang gusto ko manood din. Magandang tignan kung ano yung mga kaganapan dito sa susunod na ito. Kung darating, unang-una kung darating si Mayor Go at haharap muli dahil nga doon sa mga pinakahuling mga pinasabog ni Senator Sherwin Gatchalian na ang sinasabi niya yung Go Guaping na pumasok sa bansa nung siya ay 13 years old, ay siya din itong si Mayor Alice Guo na sinasabi ng isang Filipino citizen. Ayan, kung darating daw si Mayor Alice Guo, sabi ni Professor Boy Benessa, manonood din daw siya ng hearing at magbibigay siya ng Memo Plus Gold. para hindi magiging malilimutin ang Mayora Alice Guo. Ayun na nga, pwede rin siguro para hindi makaligtaan dahil mahirap yung mga tinatanong na mga simpleng bagay hindi matandaan. Buti mabait sila. Kung ibang testigo yan, witness dyan, resource person, baka ikinulong na sa basement ng Senado yan. Well, sabi naman ni Senator Risa, I was tempted to do it. Pero sabi naman niya, ang maganda kasi dito, nag-a-attend kasi. Nag-a-attend naman. Na kahit na humaharap itong si Mayor Alice. Kaya pinagbibigyan nila. Pagkamat huling-huli, yung sabi nila, marami siyang dapat ipaliwanag pa. At saka siyempre babae, ayan, kaya consideration na rin siguro yan. Okay, maraming salamat Raymond, abangan natin yan. Ayan, abangan natin yung iba pang mga kabanata mula dito sa Senado para sa kauna-unahan sa Pilipinas. DZRH, ito si Raymond Datras, tuloy-tuloy sa pagpabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo, Pilipinas. Daming bayan. Mula sa Senado, Sister L, Punta dumagat naman sa Kamara de Representantes. Ito lakay, alamin natin ang update mula sa Kamara dahil plano ng mga Duterte para sa 2025 at 2028 elections, pagpapalawig ng kanilang political dynasty. Alamin natin sino nagsabi niyan. RH12, Milky Rigunan. Manang Milky. Sister L at lakay kinundinan ni House Deputy Minority Leader at Teachers Party List Representative Franz Castro ang maagang pagpaplano ng mga Duterte para mapalawig ang kanilang kapangyarihan at posisyon sa national politics. Ito ay matapos kumpirmahin ni Vice President Sara Duterte ang plano ng kanyang ama na si dating Pangulong Rodrigo Duterte at mga kapatid na sina Davao City Mayor Baste Duterte at Davao City 1st District Representative Paulo Duterte na sabay-sabay na kumandidato bilang mga senador sa susunod na taon. Bukod pa dito, kinumpirma rin ni VP Sara na kakandidato sa 2028 presidential election ang kapatid na si Baste. Pagdating kay VP Sara, babalik umano sa Davao para kumandidatong mayor base na rin sa payo ng kanyang ina. Ayon kay Castro, ginagawang negosyo ang pagtakbo sa posisyon sa gobyerno, hindi lamang para umano mangurakot, kundi para pagtakpan ang kasalanan nila sa mamamayan. Sabi pa rin Castro, ang maagang lineup ng mga Duterte para kumandidato sa susunod na taon ay patunay na all-out war na ang bakbakan sa pagitan ng paksyon ng mga Marcos at Duterte. Dagdag pa ni Congressman Castro, matapos magbitiw bilang Education Secretary kung saan wala umanong napala ang education sector ng bansa, nakadidismaya na ngayon pa lang, politika na daw ang pinagkakaabalahan ng pamilya ni VP Sara. Para sa Milky, sa Pilipinas, yes, so ang pananaw ni Congresswoman Franz Castro, ang labanan ay Marcos Duterte na sa darating na eleksyon hanggang 2028. Ganon ang pananaw niya lakay at pagkasira rin ng unit team, yung paksyon niya at samahan ng mga Duterte at Marcos na noong nakalipas na eleksyon ay sila daw yung magkakasama sa politika. At syempre, pagpapalawig din ng political dynasty daw lakay ng pamilya Duterte. Hindi yata nagsasalita ang Congressman Pulong Duterte sa Kongreso, Manang Milky?
hindi siya nagsasalita lakay, lalo na pagdating sa usapin ng kanyang pamilya, lalo na noong may issue yung kanyang kapatid na si VP Sara sa Department of Education. Wala siyang mga statement tungkol dito. Kanino committee yung nagpapatawag ng hearing? Pinaparam ang dating Paulong Digong at Senator Bato de la Rosa. Ang House Committee on Human Rights, lakay at Sister L, na pinamumunuan naman ni Congressman Benny Abante ng Maynila. Ayan. Patuloy kasi yung hearing ng komite tungkol sa issue ng extrajudicial killings. Kaya ang sabi ni Congressman Benny ay dapat daw ay humarap si former President Rodrigo Duterte at Senator Ronald Bato de la Rosa. Merong motion kasi kahapon sa hearing itong si Congresswoman Arlene Brosas na sinugundahan naman ni Congressman Franz Castro, kaya naman inaprobahan ito ni Congressman Benny Abante. Yan. Paano yan? Ang advice ni Senate President De Butler, Chief De Butler Escudero, huwag humarap ang Senator Bato sa hearing sa Kamara. Iko-contempt ba? Paano gagawin? May tinatawag tayong parliamentary courtesy, Manang Milky. Oo. Lakay, pagdating sa hindi pagharap o pagharap, hindi siguro mag-a-apply yung contempt charges. Kasi nga sabi mo, merong parliamentary courtesy. Kaya ang sinasabi niya nila, invitasyon sa dating Pangulo at sa dating PNP Chief at ngayon Senator Ronald Bato de la Rosa. Nasa kanila yon. Paano kung ang dating Pangulong Digong wala na immunity siyempre? Kung hindi humarap, iko-contempt ba siya? Ay, hindi siguro lakay bilang paggalang na rin. Kaya ang sabi ng Congressman Benny Abante, ito ay imbitasyon ng kanyang komite. Kailangang humarap yung dalawang personalidad sa kanyang committee. Ngayon ay kung hindi siguro haharap lakay, baka hindi naman talaga mag-a-apply yung pag-i-impose ng contempt charges. Lalo na ay interparliament courtesy sa panig ni Congressman Senator Bato de la Rosa at sa panig naman ng dating Pangulo, respeto na rin ito lakay ng komite kung hindi man siya magdesisyon na humarap sa pandinig. Okay, maraming salamat, Manang Milky. Maraming salamat lakay at magandang umaga para sa kauna-una sa Pilipinas. DZRH, ako si Neil Gregunan. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo, Pilipino. Maraming salamat, Manang Milky Regunan. Damdamin Bayan. Dong, Mr. Senator Digong, ayan, sure winner na yan. Kadimang kampanya. Haharap ka ba sa hearing sa Kongreso, Dong? The order is dead or alive. Hindi po, ang tinatanong po namin kung kayo ay a-attend ng hearing dito sa issue ng extrajudicial killing. That is a freedom of expression. Nanguna na naman ang DZRH News sa Metro at Mega Manila sa isinagawang survey ng Kantar Media para sa huling quarter ng taon. Kaya naman mula rito sa kauna-unahang himpilan ng radyo sa Pilipinas, isa pong taos-pusong pasasalamat. Dahil sa tagumpay na ito, sama-sama tayo, Pilipino. Dahil second quarter ng taon ha. Ayan ng latest survey ng Kantar. Maraming salamat po at muli kami po ay nagpapasalamat sa inyong lubos na pagtitiwala, pagtangkilik sa ating himpilan. Kaya kami po, kahit maraming sandamakmak ang commercial, kahit nagagalit kayo sa amin, number 1 pa rin ang DZRH. Thank you and good morning. Damdamin Bayan. At pasabog na Day 3 ang hatid ng Aliwan na Fiesta ngayong taon. Abangan po ang mga kulay na street dancers at floats kasama ang kandidata ng Reyna ng Aliwan. Uy, nakita ko ng mga kandidata, Sister L, ha? Abay, ang gagaling, smart at saka brains and beauty talaga, wow, ha? Talaga, na-question and answer mo na balakay. The other, sa break time, Ayaw hapon. nga, nakita ko sila, nandito. Ang gagaling, may naispatan na akong ha? O kasi, magagaling na pwede maging
Reyna ng Aliwan, Future Binibining Pilipinas, Future Miss Universe. Oh, alam mo lang kaya advantage din pala na na-guest mo na sila. Yes. Makakatulong 'yun sa iyong pagiging judge. Nakita ko na sila, Iba talaga Lakay Deo. Ano man tayo? Ayan. Lakay, pag ikaw yung judge, kasali ako, talo ako. Kasama ka dyan. Kasama ka dyan sa runner-up. At sila po ay iikot sa paligid ng CCP Complex hanggang sarap ng Aliw Theater sa darating na June 29 at mapapanood din ang performances ni na Ganda Wanda at Tom Taos at ng bandang Binibini. Ayan. Bini, Lakay. Bini ba? Bini lang, hindi Bini lang. bini-bini. Kala ko Wala, bini-bini. tsaka walang bini. Hindi ba Baka yun? Lakay, dagsain tayo ng tao, walang bini, magalit sila sa atin. Pero kasama ang Lola Amor. Ayan. Wala din. Wala rin. Bira. Di ba Pero sinabi? nandyan ang... Paimbitahan natin kay Nico Lee, ang apo ng Mr. Cesar Lee, ha? Oo, nga pala. Andyan ang Rock Steady. Ayan. Rocksteady. Kaya naman makisa dahil ang pista narito na po, ha? See you on June 29, 2024. Pero bukas, di ba may concert tayo bukas? Sino may magko-concert ng Huwebes? May concert Lotto na King, ba bukas? May concert ba bukas? Ayan, may stage na tayo ha? Hindi, Ayan. Lakay, kasi yung 27, mayroon tugtog ng Aliwan competition. Yan yung, tas meron Lakay, Battle of the Band, parang ganyan. Pasakali concert alas 7 ng gabi. Kita mo, meron tayo. Sabi ko sa'yo, tradition natin yan ha? At Friday po, mahabigan, yan ang beauty contest, Reyna ng Aliwan. At Sabado, yan po ang street dancing. Yes, Lakay, nandyan yung mga float and street dance competition. Yan po ay parada at makikita nyo dyan yung iba't ibang festival mula sa iba't ibang lugar ng Pilipinas. Damdamin Bayan. Standby Edniel Parosa. Abay, nag-announce lang ng kandidatura si Vice President Inday kay na dating Pangulong Digong, ha? Baste at Pulong. Ayan. Abay, paigtingin na raw ang mga checkpoints, police operations, habang papalapit ang 2025 elections. Talaga, ha? Maagap, ha? Ang PNP Chief General Romel Marbil. Standby Nicole Lopez. Abay, itong aking ninong na isa, ha? Abay, binitawan na ang Mega World, ha? Buwaba na bilang presidente ng Mega World ang business tycoon Andrew Tan. O, sino nang pumalit? Babae ang pumalit, ha? Oh. Ayan. Lourdes Gutierrez Alfonso. Mga Taipans, yung mga business nila, dahil nagkakaedad na sila, ibinibigyan na sila sa mga anak, mga apo, at mga bata-batang mga managers. Damdamin Bayan. Oras, Sister L. 9:43. Ang balitang ito. Sister L. 9:49. Sandali lamang Edniel Edwin Nochekaka sa Nicole Lopez at Joel Reyes. Abay, ito po, may paalala po ang hindi po ang Manila Bulletin, ha? Hindi mula kay Kangkong, ha? Na ang galing-galing na hacker ang walang niya. Itong si Kangkong 13 years old pa lang 15 daw, Lakay. 15 daw siya nag-start mag-hack yata. Alang niya, ang hinahak ba naman National Security Council lang naman. Wow, ha? At AFP Armed at Forces. kasama na ang Army, ha? Walang yung ito, ha? So kaya natuto yan, ha? Nag-aral ba sa AMA Computer yan? Loko. O STI? Pero according Lakay doon sa inilabas na info about sa kanya, hindi pala siya nakagraduate ng kolehiyo Parang yung Pero ang galing niya, Lakay, Parang sa I Love You virus, di ba? Kinuha I na Love ng You CIA. virus, Oo. Ang pangalan nga ba noon? Taga-AMA. Graduate ng AMA. Estudyante ng AMA. Talaga, Lakay? Yes. Kaya lang hindi pa yata nakatapos. Hindi pa nag-aral lang. Nag-aral. Pero ang sabi po ni Chairman Ala Tenco, ayan, huwag niyong kakalimutan kung gusto magkapera. Ayan, abay 2 million yung inilaan na premyo dito, ha? Sa pag-arangkada pa rin ng PAGCOR Photo Contest 2024. Ayan, ipinapaalala po ni Chairman Ala Tenco na hanggang July 31 po ang deadline ng submission ng mga entries at sumali sa PAGCOR Photo Contest 2024. Bukas po ito sa mga amateur at professional photographers. Ang theme ng photo contest ng PAGCOR ay Harvest Time. Dapat po ipakita rito ang sipag, husay at pagsisikap ng mga magsasaka, mangisda at mga nasa sektor na agrikultura tungo sa masaganang ani para sa sambayan ng Pilipino, di ba?
ang kay PAGCOR Chair and CO Alatenco. Isa sa mga highlights ng 2024 photo contest ay ang bagong drone na category para sa mga larawang kuha mula sa impapawid gamit ang drone cameras. At syempre, andyan pa rin po ang conventional at digital camera and mobile category, at ang mananalo rito ay tatanggap ng tig 100,000 piso. May tig 50,000 piso. Kaya sali na. At para sa detalye ay punta po ang kanilang website www.pagcor asa na yon? PH. Ayan. www.pagcor.ph/photocon 2024. Kaya pakiusap ko lakay, lalo na sa mga naniniwala sa akin, and to the more than 16 million Filipinos na nagluklok sa akin sa Malacanang, dito na kayo talaga makinig sa DCRH dahil bukod sa ito ang kauna-unahan sa Pilipinas, garantisado na walang fake news dito. Garantisado na walang fake news dito. Maraming salamat, Dong. Pero ang itatanong ko sana, Mr. President, kung ikaw ay talagang tatakbong senador. Ayan. Dahil sabi daw ng Commander-in-Chief ninyo, Elizabeth Zimmerman, sabi ni Vice President Inday, mukhang si Madam Elizabeth Zimmerman ang calling the shots ngayon. Kasi ang kinukot ni Inday, tatakbo daw kayong mag-aamang senador. Pulong, Baste at ikaw. Daming bayan. Report mula kay Edniel Parosa, Sister L. Wala dito lang wala ba rito, Philippine National Police, paigtingin daw ang mga checkpoints at police operations habang papalapit ang 2025 elections. Siguro, Jan Marbil, yung mga pogo muna ang tutukan ninyo. Oo, tsaka lakay siguro kahit hindi election talagang mas paigting ang ating pagbabantay. Bago yung mga checkpoint, ayan, baka mamaya, sabi nga ni Secretary Benhur Abalos, baka ang pogo muna ay gamitin sa eleksyon. Yan yata nagpanalo kay Mayor Alice Guo. Lakay. Namigay ng maraming karne ng baboy. Yun naman lakay ng pandemic yata, na tumulong siya. Kasi may piggery sila. Ayan, buti naman. Ayan. Alamin natin ang report mula kay Edniel Parosa. Edniel, please come in. Edniel. Lakay at Sister L, puspusa na nga ang gagawing checkpoint sa iba pang operasyon ng Philippine National Police para malansag ang mga illegal na armas, private armed group at mga sindikato ng illegal na droga. Ayon kay PNP Chief Police General Romeo Francisco Marbil, ito'y bilang paghahanda para sa nalalapit na halalan ng susunod na taon. Naglatag na umano ng plano ang pambansang pulisya para matarget, to be specific, itong mga nabanggit na aktibidad na posibleng makapanggulo sa demokratikong proseso. Inatasan ni Marbil ang PNP na nakipagtulungan sa mga lokal na pamahalaan para masuyod at madalasan ang pag-operate o pag-suyod sa mga may tuturing na hotspot area. Pagkakasirin ng community awareness program sa mga pulis para makikahit ng publiko na i-report o ihulat ang mga kahina-hinalang aktibidad. Kaugnay niyan, sinabi ni PNP Public Information Office Chief Police Colonel Jean Fajardo, nagpapakalat ng karagdagang polis ang otoridad sa mga election areas of concern. Una nang nagbaba ng direktiba ang Chief PNP sa mga pulis na ilabas mula sa mga opisina ang 85% ng kanilang mga tauhan nang maramdaman naman ng mga barangay. Para sa kauna-unahan sa Pilipinas, DZRH, ito si Edniel Parosa. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Daming bayan. Maraming salamat, Edniel Parosa. Naku, hindi na ako manonood sa Senado, Sister L. Bakit? Wala naman. Wala naman si Mayor Alice Hindi na dating si ang aking favorite Mayora Alice Guo. Wala daw lakay bakit? Anyari? Pero yung alkalde ng Porac Lakay ay nag-confirm. Anong rason ni Mayor Alice Guo ba't di daw attend? Base dun sa inilabas lakay ng Committee ni Senator Risa Ontiveros, wala lang nakalagay na reason. Ang nakalagay lang, regret. Baka nakalabas na ng Pilipinas, di kaya? Hindi naman. May lookout bulletin na siya lakay kahit na may lookout, kayang-kaya namang bigla nag-change na naman ng mukha. May helicopter. Ayan. Lakay, binigyan mo pa ng idea. Ayun, si Onel de Guzman, yung si I Love You virus ng ama. Ayan. Estudyante na. Parang nare-recall ko siya, pero matagal na yan lakay kasi, Kaya, I love you virus. Nasa CIA na yata. O FBI. Ayan. Daming
si Edwin. Report mula kay Edwin Duque, ilang pasaway na e-bike driver na dumadaan pa rin sa Mabuhay Lane dyan sa Caloocan. Nako, nasampulan ba itong mga to, Edwin? Meron bang mga nagbabantay dyan? RH23. Edwin Duque, Edwin. Miss Elaine, Mayor Deo, kung saan may nagbabantay, doon naman sila umiwas. Pero matapos yung isang buwang palibot o palugit ng MMD dito sa mga e-bike at e-trike na dumadaan sa mga Mabuhay Lane sa Caloocan, ay marami pa rin yung mga matitigas sa ulo na hindi sumusunod doon sa kautusan ng MMD na bawal na silang dumaan sa mga Mabuhay Lane, particular na sa Kabadag, Mabini sa Caloocan. Tambak pa rin yung e-bike na namabasada. Lalo, ito naman sa haba ng Tagatan Extension, dahilan na mabigat ng tali ng trapiko ay nagkagaling sa Kabanaba, nagsusurkat dito, patungo na sa bahagi ng Maynila. Samantala, ilan namang mga, may ilan pa rin, nagpupulit naman ang dumaan sa bahagi ng City Road dahil nandiyan naman nakabantay yung sa katambak na tauhan ng MMDA. Bagya na rin nabawasan naman at dumadaan sa Samson Road, pero nababayagpag pa rin sa bahagi ng Sagandaan sa border ng Caloocan at Malabon, papunta na gatong sa Malabon. Natwira ng mga di sumusunod sa palatintunin ng MMD at local na traffic bureau. Wala silang ibang masakyan para ihatid yung mga kaanak patungo naman ng LRT at pagsakay ng jeep. Tiniyak naman kayo ng DPSTM na tuloy-tuloy sila titigil sa panguhuli at paninikit ng mga pasaway para matutunan din nila nga sumunod sa batas trapiko at mga ipinagbabawal na kalsada. Wala pa rin sa Caloocan, ako pa rin sa RH23. Edwin Duque, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Daming bayan. Maraming salamat, Edwin. Report mula kay Noche Kakas. Kariton at ilang nakahambalang naman na mga gamit ng street vendors. Kinumpis ka ng Metropolitan Manila Development Authority dito sa May Pasay at Baclaran area, RH27. Noche Kakas. Noche. Sister El at Lakay, pinagbabaklas na itinarga sa truck ang mga kariton at iba pa na nakahambalang sa bangketa dito sa service road ng Ruas Boulevard sa lungsod ng Pasay. Pero bago nakarating sa area of operation na Lakay, nakapagtago na ang ilang ambulance vendors sa Baclaran. Maraming vendors ang nakikiusap na pagbigyan sila pero hindi umubra kay Gabriel Go ang palusok ng vendors. Hindi rin nakaligtas sa Lakay at Sister L sa paninikit ng MMDA ang ilang jeepney drivers na illegally park ang sasakyan sa service road. Ang nagiging problema dito Lakay at Sister L, ito yung mga nagtago kaninang vendors ngayon ay bumalik na naman dahil hindi nila kailangan nilang kumita dahil malapit na daw ang pasukan ng eskwela. Magtutuloy-tuloy ang kanilang sidewalk clearing operation Lakay Sister L sa iba pang lugar sa Pasay, Makati area at Maynila. At ngayon Lakay, nakakaranas tayo ng ambon na partikular na dito sa may area ng Rojas Boulevard sa Baclaran. Mula sa kanilang sa Pilipinas, DCRH, ako si Dr. Hasul tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy serbisyo, sama-sama tayo, Pilipino. Ayan, pinaglaway mo ako, Baclaran daw. Alam mo, Simbang Baclaran, alam mo na sarap ng lechon dyan. Ay, lagi ka bang kumakain ng lechon? Bawal yun masyado marami. Hindi, okay lang pagka... Wala namang kolesterol basta yun. yung cholesterol free ni Aling Lydia at Maring Darly de Roca. Lechon mo ba naman ang mag-jogging? Yes, solve yan. According to my bubuit. Ano yung sabi ng bubuit mo, Senator Jinggoy? Ang sabi ng aking bubuit, Senator Jinggoy, abay nakikinig daw si Lolo June, 81 years old, Sister L. Salamat po sa pakikinig. Ayan, si Lolo Arsenio, pero ayun yung patawag na Lolo, Tito lang daw. Tito lang, Tito at heart. Okay, sige, Arsenio Tito June Bataklan, 81 years old ng Mambugan, Antipolo City. Ay, Tito June, dyan lamang sa tapat ng New Antipolo Annex Hospital. Good morning, Tito June, ha? Palakas po kayo, ha? Ayan, at binabati ni Kuyang Neil Alcaraz, ang senior warden ng TM Calao Masonic Lodge. At good morning din kay Ma'am Lita Cruz, Kuyang Dado Melegrito, at Mapia Mapita, Kuyang Robin Go at ating Christine Go. Kay Kuyang Noble Doming Di Asis, pakibati daw na happy birthday si Kuyang Grandi Dumlao
ng Tuguegarang Masonic Class 408. Aba, magpapainom daw siya ng Emperador Brandy at meron pang pinapaitan mamaya. Wow! Maraming salamat Kuyang Doming, kay Kuyang Rodan Deliso, at binabati natin si Bes Zamora, Bishop Ephraim Pautagana, walang sawa itong pakikinig sa atin. At Kuyang Jojo Atienza, ayan, pakibati rin daw na happy birthday si Worshipful Master Chris Granada. Oy, magkasama pala kayo ni Kuyang Jojo Atienza ngayon, ha? Kuyang Jojo at Kuyang Chris Granada, good morning. Ayan, mabuhay po kayo, ingat. At si paring Manding Bahakan ay classmate, pre, ha? Good morning. Abay si Vic De Leon Lima at Kuyang Juna Kikoy at si Rona at Babet Naidas ng Davao City. Your business is our business. Uy, sabi ni Dr. Roel Aguila, para patas lang, bakit hindi arestuin muna at ikulong sina Bato, Digong, Panelo, Hari, tapos imbestigahan tulad ng ginawa nila kay Dilima. Iba rin to, ha? Ayan. Teka muna, tabatin din natin si Mr. Michael Ismaygay. Magkano ang palitan ng dollar, bossing? Nagbukas na ang trading ng 58 pesos and 82 centavos per dollar. Your business is our business. Oy, sandali lamang, ipabot natin ating pakiramay at panawagan na rin para po sa mga kamag-anakan, kaibigan ni Kaindeng Gonzales ng Tanawan, Batangas. Siya po ay sinundo na ni Lord at siya ay nakaburo sa kanilang chapel sa Tanawan, Batangas at siya ay nakadagdang ilibing sa darating na linggo. Tayo po ay nakiramay sa pamilya ni Kaindeng Gonzales. Your business is our business. Ano ang latest sa negosyo, Sister L? Sa mundo naman ng negosyo, si Andrew Tan bumaba na bilang presidente ng Mega World at siya ay pinalitan ni Lourdes Gutierrez Alfonso. Sino kaya ito? Alamin nga natin mula kay RH17, Miss Nicole Lopez. Nicole? Formal nang nagtalaga ng bagong presidente ang property giant na Mega World kapalit ng founder nito at business tycoon na si Andrew Tan matapos ang higit 3 dekada. Sa stock exchange filing kahapon, inanunsyo ng Mega World na si Lourdes Gutierrez Alfonso na ang bagong presidente ng Mega World effective immediately. Muwaba rin sa pwesto si Tan bilang CEO pero mananatili pa rin naman siyang chairman ng Mega World. Ayon sa Mega World, matagal na sa kanilang kumpanya ang 61 anyos na si Gutierrez Alfonso na nagsimula taong 1990 at isa sa mga una nilang empleyado. Naging direktor na ng dambuhalang kumpanya si Gutierrez Alfonso at miyembro ng board executive, maging ng management executive committees ng Mega World. Sabi ng property giant, malawak na ang experience ni Gutierrez Alfonso sa real estate at may magandang background sa finance at marketing. Nagtapos din ang bagong presidente ng cum laude sa Far Eastern University sa kursong Bachelor of Science Major in Accounting taong 1984 at isang Certified Public Accountant. Si Gutierrez Alfonso ang isa sa mga bagong appointment sa ilalim ng Alliance Global Group. Matatandaan na kamakailan lamang ang 44 anyos na anak ni Tan na si Kevin ang presidente na ng AGI simula ngayong buwan. Matapos naman magretiro ang namuno rito na si Kingson Sian, ang operator ng Newport World na Travelers International Hotel Group ng AGI, ay may mga bago na ring leader sa katauhan ni Nilo Thaddeus Rodriguez bilang bago nilang President and CEO, habang si Lance Gautreaux naman bilang COO. Itinalaga rin ng Travelers International Hotel Group si Lawrence Hawk bilang kanilang Chief Financial Officer naman na epektibo sa Hulyo. Samantala, lumakas ang palitan ng piso kontra dolyar sa 58 pesos and 77 centavos kada US dollar, habang naitala sa $85.01 ang halaga ng kada bariles ng Brent crude sa pandaigdigang merkado. At yan ang ating balita sa mundo ng negosyo. Your business is our business. Mula sa kauna-unahan sa Pilipinas, DZRH, ito si Nicole Lopez. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino.
salamat Miss Nicole at good morning Kapitan Rex Kayanong ng Antipolo. Abay, nanonood daw siya sa opisina ngayon. Ayan, alam ba tayong derby ngayon dyan? Alam ba tayong sabong dyan, ha? Kailan maglalaban yung manok mo at manok ni Atong Ang. Metro Manila ngayon. Sister L. Alamin naman natin ang mga latest na pangyayari sa Metro Manila ngayon. Dito sa Pasay, Quezon City, may mawawalan ng kuryente mamayang gabi at may mga individual naman na arestado sa anti-illegal drugs operation sa Metro Manila. Alamin natin at iba pang mga pangyayari sa Metro Manila ngayon mula kay Yuel Reyes. Yuel. Good morning, Lakay Sister L. Makararanas nga ng power interruption ang ilang bahagi ng Pasay City at Quezon City ngayong araw dahil sa isasagawang maintenance activities ng Meralco. Una na dyan ngayong umaga, 9 a.m. ang ilang bahagi ng Malibay sa Pasay City dahil sa pagpapalit ng pole line reconductoring works at relocation ng mga pasilidad. Habang sa pagitan naman ng 10:55 p.m. at 11 p.m. dyan naman sa Tandang Sora, Pasong Tamo at Tandang Sora, Banlat sa Quezon City. Arestado naman ang nasa 47 individual sa ikinasang anti-illegal drugs operation sa buong Metro Manila sa Magdamag. Aabot sa 1.4 milyong piso ang halaga ng nakumpiskang illegal na droga kung saan pinakamarami ang shabu. Samantala, sa lungsod ng Quezon, nagtanim naman ng aabot sa 1,150 bamboo saplings ang ilang mga kawani ng lokal na pamahalaan at residente sa barangay Bagong Silangan sa Quezon City. Isa ito sa floodplain o mga bahaing lugar sa lungsod kung saan inaasahang makatutulong sa pagtigil ng baha ang mga itinanim na kawayan. Yan ang latest sa Metro Manila ngayon. Para sa kauna-unahan sa Pilipinas, DZRH, ito si Yuel Reyes. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo, Pilipino. The road is long. Maraming salamat Yuel Reyes at good morning kay Captain Lidio Benigas at Sergeant Kuntapay ng PNP Marilao, Bulacan. Binabati ni Mar Urbano. At ano daw ang tatakbuhan ni Second Gentleman Attorney Mansa Carpio, ha? Ang dating boyfriend ni Vice President Inday. Senador ba? Congressman? Basta alam na ng mga taga San Marcelino sa Manila yan, ha? Kung ano ang tatakbo ng Second Gentleman Mansa Carpio sa 2025. At nakot, o nga, ano? Dami nating report, siya do'y wanted na nagtatago sa city jail. May utang ka tuloy, Lakay. Grabe naman yan, Lakay. Paano siya nakapagtago sa city jail? Hindi ba? Nakakaloka. Hindi ko kineri. Hinahanap siya para ikulong nandun na sa kulong. Sabi niya, gusto niyo ako ikulong. Wait, mauna na ako. Mas safe daw siya ron. Ang talino, Lakay, At yan ang kabuhan natin palatuntunan ng damdaming bayan. Muli po, maraming salamat sa iyong pagtangkilik, pagsubaybay sa ating himpilan. At muli sa latest survey ng Kantar, muli ang DZRH ay number 1 dito sa Metro Manila. Ako po, si Dayo Macalma. Sister L po, Elaine Apit. Stay safe everyone. God bless po. Operasyon Tulong susunod na. Wonder Woman, Miss May Binauhan. Bye-bye.